Ang bahay ko ay nasira ng isang matinding sunog. Sa edad na 65, nagtungo ako sa bahay ng anak ko para humingi ng kanlungan. Ngunit tinanggihan niya ako. Sinabing kailangan ng kanyang nobya ng privacy. Sa pagkadesperado, tinawagan ko ang unang pag-ibig ko, isang lalaking 4 na dekada kong hindi nakita. Nang buksan niya ang pinto ng kanyang mansyon, 3 salita lang ang sinabi niya. Sa wakas, umuwi ka na. Nagbago ng tuluyan ang buhay ko. Pero bago tayo magpatuloy, siguraduhin nakasubscribe kayo sa channel at isulat sa comments kung saan ninyo pinapanood ang video na ito. Gusto naming malaman kung gaano kalayo na napupunta ang aming mga kwento. Ako si Grace at sa edad na 65, inakala kong naranasan ko na ang lahat ng uri ng pagdurusa na maaaring ihagis sa akin ng buhay. Mali ako. Nagsimula ang lahat noong isang Miyerkules na tila kapareho lang ng iba pa sa Charlotte, North Carolina. Nasa kusina ako at naghahanda ng kape para sa hapon nang naamoy ko ang isang kakaiba. Nagpasya akong silipin, iniisip na baka may naiwan akong nakasindi sa kalan. Nang buksan ko ang pinto ng sala, sinalubong ako ng napakakapal na usok na halos hindi ko makita ang kabila. Sinilab na ng apoy ang mga kurtina at umakyat sa mga pader nang napakabilis na napaparalisa ako sa loob ng ilang napakahalagang segundo. Dapat ay sumisigaw na ang smoke detector pero nalaman ko kalaunan na naubusan ng baterya ito ilang buwan na ang nakalipas. Isang simpleng kapabayaan na magiging dahilan upang mawala sa akin ang lahat ng pag-aari ko. Tumakbo ako pabalik sa kusina, hinahanap ko ang telepono para tawagan ang bumbero. Pero nasa lahat ng sulok ang usok na nagpapahirap huminga at imposibleng mag-isip ng tuwid. Narinig kong may nabasag na salamin at naisip kong wala na akong oras. Nilalamon ng apoy ang bahay ko nang may matinding pagnanasa na tila imposibleng pigilan. Ang tanging nasa isip ko ay makalabas ng buhay. Kinuha ko ang pitaka ko na nasa mesa sa kusina at agad na tumakbo palabas sa likurang pinto. Ang huling nakita ko bago ako tumakbo palabas ay ang larawan ni Robert, ang yumaong asawa ko, na nagsisimulang mangitim dahil sa init. Nasa kalsada na ang mga kapitbahay nang ako'y matumba-tumba na lumabas, ubot-ubo at hingal. Si Mrs. Jenkins, ang kapitbahay kong 78 anyos, ang unang lumapit, niyakap ako habang kapwa kaming walang magawa sa pagmasid sa apoy na nilalamon ng bahay na tinirahan ko ng mahigit 4 na dekada. Dumating ang departamento ng bumbero sa loob ng 10 minuto, pero huli na ang lahat. Napigilan nila ang apoy na kumalat sa mga katabing bahay, pero ang sa akin ay wala ng pag-asa. Sa loob lamang ng 1 oras, ang 4 na dekada ng mga alaala ay naging abo. Ang mesa sa kusina kung saan dati gumagawa ng takdang aralin si David, ang mga pader na may marka ng paglaki ng anak ko, ang silid tulugan na pinagsaluhan namin ni Robert sa loob ng 37 taon na wala na lahat. Nakatayo ako sa bangketa na nakabalot sa kumot na inilagay ng isang tao sa balikat ko habang ginagawa ng mga bumbero ang kanilang tungkulin. Sa huli, sinabi nila sa akin na malamang ay short circuit sa isang lumang saksakan sa sala, isang simpleng suliraning electrical na nagpabagsak sa buhay ko. Sa wakas ay humupa rin ang apoy at naiwan na lamang ang isang itim at nanayong estruktura. Lumapit sa akin ang hepe ng bumbero, ang mukha niya ay puno ng uling, ang mga mata ay puno ng habag na hindi ko matiis sa sandaling iyon. Pasensya na talaga, ma'am. Ginawa namin ang lahat ng makakaya namin pero hindi na niya kinailangang tapusin ang pangungusap. Nakita ko na rin naman para sa sarili ko. Ganap na pagkawasak, lahat ng pag-aari ko maliban sa mga damit na suot ko at sa laman ng bag ko ay nawala. Ang mga kapitbahay na maswerte pang may mga bahay pa ang nag-alaga sa akin sa unang gabi. Pilit na pilit si Mrs. Jenkins na manatili ako sa kanya pero siksikan na ang maliit niyang apartment dahil sa mga apo niyang bumisita. Nagtayo ang American Red Cross ng mga pansamantalang silungan pero ang pag-iisip na matutulog sa isang gymnasium na puno ng mga estranghero ay lalo pang nagpalito sa akin. Doon ko nalaman na kailangan kong tawagan si David.
Ang anak ko ay nakatira mga 40 minutong biyahe ang layo sa Valentine, isang marangyang suburb ng Charlotte na may mga kalye na napapaligiran ng mga puno at mga bahay na parabang hinugot ng direkta mula sa isang magazine. Lumipat siya roon 4 na taon na ang nakalipas nang siya ay ma-promote bilang regional manager sa kumpanyang insurance kung saan siya nagtatrabaho. Hindi kami malapit, hindi tulad ng inaasahan sa isang ina at anak na lalaki, pero siya na lang ang natitirang pamilya ko. Ginamit ko ang telepono ni Mrs. Janine dahil natunaw ang sa akin kasama ng lahat ng iba pa. "David darling, si Mom ito," sabi ko na mas mahina kaysa sa inaasahan ko. "Mom, anong nangyayari? Para kang nalulungkot." "May sunog anak, wala na ang bahay, wala nang lahat." May mahabang sandali ng katahimikan na tila isang walang katapusan. "Nasaktan ka ba? Hindi, ayos lang ako. Ilang gasgas lang at magaspang ang lalamunan ko dahil sa usok. Pero kailangan ko ng matutuluyan habang inaayos ko ang mga bagay-bagay. Pansamantala lang, isa pang katahimikan. Sige ma, tara na rito. Ayusin natin ito." Ang ginhawang dumaloy sa akin ay napakalakas kaya muntik na akong mahulog. Aalagaan ako ng anak ko. Sa kabila ng layo namin ng mga hindi nasagot na tawag at ng mga nakakailang hapunan tuwing piyesta opisyal, siya pa rin ang anak ko. Ginugol ko ang sumunod na umaga sa pagtitig sa mga abo ng nasunog na bahay, hinihintay ang pagdating ng tagasuri ng seguro. Dumating siya ng eksaktong 9:00. Isang binatang mukhang mas gusto sanang nasa ibang lugar, sinusuri ang natira sa bahay ko habang may hawak na clipboard at kamera. Total na pagkawala, ang sabi niya ng praktikal, na para bang hindi kumakatawan ang 2 salitang iyon sa buong buhay ko. "Magkano?" tanong ko kahit na kinatatakutan kong marinig ang sagot. "Well, may policy ka na mga $200,000 para sa estruktura, pero dahil sa deductible at depreciation mo, mga $90,000 lang ang mapupunta, baka mas mababa pa." $90,000 para maibalik ang 40 taon ng buhay. Parang imposible. Tinulungan ako ni Mrs. Jenkins na bumili ng ilang pangunahing damit at mga pang-ayos sa sarili gamit ang perang pang-emerhensya na ibinigay sa akin ng Red Cross. Lahat ng pag-aari ko ngayon ay kasya sa isang maliit na hiniram na maleta. Iyon na yon. Iyon na lang ang natira sa akin sa buhay na pinaghirapan kong buuin. Ang biyahe papunta sa bahay ni David ay pakiramdam ko ay isang paglalakbay sa banyagang bansa. Iba ang itsura ng lahat kapag wala kang mapupuntahan. Ang mga pamilyar na lugar, ang gasolinahan kung saan ako palaging bumibili ng tiket sa loto, ang karinderya kung saan kami dati ni Robert nag-aalmusal tuwing linggo, ay tila pag-aari na ng ibang tao. Ngayon, ang kapitbahayan ni David ay malinis na malinis gaya ng dati. Perpektong damuhan, perpektong bangketa, perpektong buhay na nagpapatuloy ng eksakto kung paano ito noong isang araw. Pakiramdam ko ay isang pasaway na sumisilip sa kanilang mundong walang mantsa, dala ang aking trahedya. Ang bahay niya ay isang 2 palapag na kolonyal na may puting shutter at pulang pinto na pinili ni Victoria, ang kanyang nobya. Nakilala ko siya ng eksaktong 3 beses sa loob ng 2 taon nilang pagsasama. Siya ay 30 at siya ay 39. Nagtatrabaho siya sa isang marketing firm sa downtown at may opinyon siya sa lahat ng bagay, mula sa kulay ng mga pader hanggang sa uri ng alak na ihahain sa hapunan. Pinasok ko ang taxi sa kanilang driveway at nanatili akong nakaupo sandali, kinokolekta ang aking lakas ng loob. Pansamantala lang ito, sabi ko sa sarili ko. Hanggang malaman ko kung ano ang susunod, hanggang dumating ang pera mula sa insurance at makahanap ako ng maliit na apartment kahit saan. Hindi ko inakala na ang paglalakad papunta sa harapang pinto ng anak ko, dala ang maliit kong hiniram na maleta, ay magiging isa sa pinakamahirap na bagay na nagawa ko. Pero nang itaas ko ang aking kamay para kumatok, naramdaman ko ang pamilyar na pakiramdam ng pagkalunod. Ang parehong hungkag na pakiramdam na naranasan ko nang mamatay si Robert, na para bang nawawala ang sahig sa ilalim ng aking mga paa. Hindi ko lang alam noon kung gaano pa kalalim ang aking babagsakan.
Binuksan ni David ang pinto bago pa man ako makatok na para bang hinihintay niya akong dumating. Sa isang sandali, nang makita ko ang kanyang pamilyar na mukha, ang mga mata ni Robert, ang aking sariling matigas na baba, pakiramdam ko ay maayos pa rin ang lahat. Anak ko siya, ang nag-iisang supling ko. Siguradong may kahulugan ang ating dugo. Ma, sabi niya, habang tumabi para papasukin ako, pero may narinig akong hindi ko matukoy sa boses niya. Distansya marahil o pagkailang. Halos agad na lumitaw si Victoria sa likod niya na para bang nakahandang-handa na. Nakasuot siya ng puting maong at sutlang blusa na siguro ay mas mahal pa kaysa sa ginagastos ko dati sa isang buwang pamimili. Ang kayumangging buhok niya ay nakatali sa likod sa isa sa mga magulo niyang bonds na sa hindi maipaliwanag na paraan ay mukhang perpektong inayos. At ang ngiti niya ay yung hindi kailanman umabot sa kanyang mga mata. Grace, nakakalungkot naman sa nangyari sa bahay mo, sabi niya. Pero ako ang tinitingnan niya, hindi ang aking kupas na maleta. Sinabi sa akin ni David ang nangyari. Inilapag ko ang aking maleta sa kanilang malinis na pasukan. Bigla akong naging mulat sa kung ano ang hitsura ko. Ang mga bagong bili kong damit na mura at payak ay tila hindi bagay sa kinang ng marmol sa pasilyo. Amoy ko pa rin ang usok na kumapit sa buhok ko sa kabila ng pagligo ko sa bahay ni Mrs. Jenkins. Pansamantala lang ito, ang mabilis kong sabi, hanggat makabangon ako. Nagpalitan ng tingin sina David at Victoria. Isa sa mga ganoong walang salitang pag-uusap ng mag-asawa na hindi pinapapasok ang iba sa usapan. Nakita ko na kami ni Robert na ginagawa iyon ng hindi mabilang na beses. Pero mula sa labas, pakiramdam ko ay sinasara nila ako sa isang club na hindi ko alam na umiiral. Upo tayo at mag-usap, sabi ni David, habang ginagabayan niya ako papasok sa sala. Maganda ang bahay nila sa paraang maganda ang mga bahay sa magasin. Pareho ang lahat. Wala sa ayos, mga puting muebles na mukhang hindi pa talaga may umupo rito. Mga salaming mesa ng kape na sumasalamin sa liwanag mula sa mga bintanang napakalinis na para bang hindi nakikita. Isa itong uri ng bahay na natatakot kang hawakan ang kahit ano. Umupo ako sa gilid ng napakalinis na sopa, ang bagong sapatos ko ay nakatapat ng matatag sa walang kapintasang sahig na yari sa kahoy. Napansin ito ni Victoria at bahagyang nanginig. Ano ang plano? Tanong ni David habang umuupo sa armchair sa tapat ko, hindi sa tabi ko sa sopa kung saan sana ay naibabalot niya ang braso sa kanyang nag-aalalang ina, kundi sa tapat ko na para bang may pinag-uusapang negosyo. Sabi ng tagapag-ayos ng siguro, tatagal ng ilang linggo para maproseso lahat, baka isang buwan. Umaasa akong makakapagstay ako rito hanggang noon, hanggang makahanap ako ng maliit na apartment o kung ano paman. Ang katahimikan na sumunod ay tumagal ng halos 10 segundo nang mas matagal kaysa sa dapat. Pinanood kong nagbago ang mukha ni Victoria. Nakita kong bahagyang humigpit ang panga niya. Yumuko siya at inilagay ang kamay sa braso ni David, isang kilos na mukhang sumusuporta pero kitang-kita ang pagmamay-ari. Ma! Simula ni David, at alam ko mula sa tono niya na ang susunod ay babasagin ang puso ko. Ang totoo, nag-uusap kami ni Victoria at pinahahalagahan namin talaga ang aming privacy dito. Mahaba ang aming oras ng trabaho at ito ang aming kanlungan kung alam mo ang ibig kong sabihin. Kumurap ako, hindi lubos na nakuha. Hindi ako makakasagabal sa inyo, mananatili lang ako sa sarili ko. Tutulungan ko sa pagluluto at paglilinis. Hindi ako magiging istorbo. Yumuko si Victoria pasulong, malambot pero matatag ang boses. Hindi ito tungkol sa pagiging sagabal, Grace. Tungkol ito sa espasyo. Ang bahay na ito ang unang tahanan namin bilang mag-asawa at hinahanap pa namin ang aming ritmo bilang mag-partner. Nanay niya ako, sabi ko, na mas matalas kaysa sa inaasahan ko. Siyempre naman, sagot ni Victoria ng mahinahon. At iyon ang dahilan kung bakit inisip naming mas magiging komportable ka sa ibang lugar kung saan maaari mong mapanatili ang iyong kalayaan habang bumabangon ka.
Tiningnan ko si David. Inaasahan kong tututol siya kay Victoria na maalala niya na ako ang babaeng hindi natulog para alagaan siya sa tuwing may lagnat siya, na nagtrabaho ng doble para mabayaran ang mga libro niya sa kolehiyo, na hinawakan ang kamay niya habang dumaraan siya sa diborsyo 3 taon na ang nakalipas nang iwan siya ng dati niyang asawa para sa personal trainer nito. Sa halip, tumango siya. Tama ka, Victoria. Sa tingin namin mas magiging masaya ka kung may sarili kang espasyo. Tumama sa akin ang mga salita na iyon na parang isang pisikal na suntok. Ramdam kong humigpit ang dibdib ko na para bang may humihigpit sa mga baga ko. Mas masaya, David? Nawalan ako ng lahat kahapon. Lahat. At iniisip mong mas magiging masaya ako na mag-isa sa isang hotel kaysa dito kasama ang pamilya ko? Hindi kailangang hotel, mabilis na sabi ni Victoria. May ilang magagandang extended stay na lugar malapit sa mall, malinis, ligtas, at may maliliit na kusineta para makapagluto ka para sa sarili mo. Tinitigan ko ang babaeng ito na 2 taon pa lang sa buhay ng anak ko, na sinasabi sa akin kung saan ako dapat manirahan matapos mawalan ng bahay. At paano ko babayaran itong magandang extended stay na ito? Hindi pa darating ang pera sa insurance ng ilang linggo. Naiilang na gumalaw si David. Pwede kitang tulungan dyan. $100 para makapagsimula ka. $100? Parang malayong kamag-anak na halos hindi niya kilala, hindi ang babaeng nagbigay ng buhay sa kanya. David, sabi ko, halos pabulong ang boses ko. Ako ang nagpalit ng lampin mo. Ako ang nag-alug-alug sa'yo habang may colic ka. Ako ang nagturo sa'yo kung paano magbisikleta. At tinulungan kitang gawin ang takdang aralin mo. Pinagtagaan kita nung umiiyak ka dahil sinaktan ka ni Lucia Velasco nung high school kayo. Bahagyang nakunot ang mukha niya, pero mas piniga ni Victoria ang braso niya. Walang nagtatanong sa kasaysayan mo, sabi niya. Sa tingin lang namin, mas magiging komportable ang lahat kung may ilang hangganan. Hangganan? Narinig ko na ang salitang iyon mula sa therapist na pinuntahan ni David matapos ang diborsyo niya. Lahat ng bagay ay tungkol sa hangganan. Tinataboy ninyo ako, sabi ko ng direkta. Hindi ka namin tinataboy, protesta ni David. Sinasabi lang namin na baka hindi gagana ang areglong ito para sa kahit sino. Ideya ni sino ito? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Nakikita ko ito sa paraan ng pagyuko ni Victoria, pabalik ng bahagya, kontento, na para bang nanalo siya ng isang bagay. Pinag-usapan namin ito ng magkasama, sabi ni David, pero hindi niya ako tiningnan. Dahan-dahan akong tumayo nang kumalampag ang aking mga tuhod sa paraang nagpapaalala sa akin na ako'y apento may 5 anyos at nag-iisa sa mundo. Naintindihan ko, Ma, huwag ka namang ganyan. Sinusubukan naming gawin ang pinakamabuti para sa lahat. Ano ang pinakamabuti para sa lahat? Inulit ko ang mga salita na para bang nasa banyagang wika. Ang pinakamabuti para sa lahat, David, ay kung hindi na kailangang matulog sa kalsada ang iyong ina ngayong gabi. Ang perpektong makeup ni Victoria ay nag-iba at nagmukhang nag-aalala. Hindi ka kailangang matulog sa kalsada. Tulad ng sinabi ko, may mga pagpipilian. Tiningnan ko ng huli ang perpektong sala. Ang mga larawan ng pamilya na kasama sina David at Victoria, ngunit wala akong kahit isa, pati ang mamahaling muebles na hindi naman talaga pwedeng gamitin ng sinuman. Ang anak ko na pinili ang malamig, magandang babaeng ito kaysa sa kanyang sariling ina. Tama ka, sa wakas ay sabi ko. Palaging may mga pagpipilian. Inangat ko ang maliit kong maleta. Mas mabigat ang pakiramdam ng bigat nito ngayon na alam ko kung saan ako hindi tinatanggap. Tumayo si David, mukhang hindi komportable pero hindi naman sapat para magbago ang isip niya. Tatawagan kita pagkalipas ng ilang araw, sabi niya. Pagkapag nakapag-ayos ka na kahit saan. Huwag mo na, sabi ko, nagulat ako sa tibay ng boses ko. Ayokong guluhin ang kanlungan ninyo. Nagpakita si Victoria ng kaunting hiya, pero hindi sapat para magsalita. Hindi sapat para sabihin, sandali, mali ito, iyong ina siya. Lumabas ako ng perpektong bahay na iyon kasama ang perpektong mag-asawa at ang perpektong mga hangganan nito at tumayo sa bangketa ng matagal bago ko mapilitang maglakad.
Sa bintana sa harapan, nakita ko sina David at Victoria na nag-uusap, malamang tungkol sa kung gaano ako kahirap, kung gaano karaming drama ang dinadala ko sa kanilang payapang buhay. Hindi nakatakas sa akin ang kabalintunaan. Ginugol ko ang mga taon matapos mamatay si Robert sa pagsasabing matatag ako, malaya, at hindi ko kailangan ng sinuman. Ngayon, nang tunay kong kailangan ng tulong, natuklasan kong ang pagiging malaya ay isang luho na kayang tustusan lamang kapag may pagpipilian ka. Naglakad ako papunta sa isang maliit na murang hotel sa kanto at ginastos ko halos lahat ng natirang pera ko sa isang kwarto para sa isang gabi. Uupo sa matigas na kama, nakatitig sa mga pader na nangungupas, sinubukan kong isipin kung saan dapat pumunta ang isang ampalaming ko anyos na babae na halos walang pera at isang maleta lang ng murang damit ang dala. Doon ko naalala ang business card na halos 40 taon kong dinala sa pitaka, na himalang naligtas dahil kasama ko ito nangyari ang sunog, na dilaw na sa katandaan at lumambot dahil sa sobrang paghawak. Isang card na hindi ko inakala na magagamit ko mula sa lalaking minahal ko noong bata pa ang mundo at tila posible ang lahat. Si Randall Galloway, ang lalaking nangakong babalik para sa akin. Isang araw bago pumasok ang takbo ng buhay at hindi na nga siya dumating. 3 gabi akong nanatili sa murang hotel na iyon bago ko nakuha ang lakas ng loob na tumawag. 3 gabing paggising na may pananakit ng likod dahil sa manipis na kutsyon at may lasa ng hiya sa aking bibig. 3 gabi ng pakikinig sa mga pagtatalo sa pasilyo at sa tuloy-tuloy na ugong ng trapiko sa labas ng bintanang hindi maayos ang pagkakababad. 3 gabi ng paglalaba ng iilang bagong damit ko sa maliit na banyo at pagbitabit nito para matuyo sa nag-iisang upuan sa silid. Ang business card ay pakiramdam ko'y parang pambalot na papel sa pagitan ng aking mga daliri, naging makinis sa 4 na dekada ng pagdadala, ngunit hindi kailanman nagamit. Nakasulat ang Randall Galloway sa kupas na asul na tinta. Sa ilalim noon, isang numero ng telepono na may area code na hindi ko nakikilala. Sa likod, sa aking sariling sulat kamay noong bata pa ako, nakasulat ang huwag mong kalimutan si G. Isinulat ko ang mga salitang iyon noong ako'y 25, na may buong katiyakan ng kabataan na si Randall Galloway ang magiging dakilang pag-ibig ng aking buhay. Siya ay 20x na taong gulang, may maitim na buhok na bumabagsak sa kanyang noo at may mga mata na kulay gintong balat damo. Nagtrabaho siya sa kumpanyang konstruksyon ng kanyang ama pagkatapos ng kolehiyo at nangangarap ng mas malalaking bagay nang makapagtayo ng isang bagay na may kabuluhan. Nag-date kami ng 9 na buwan na sa edad na 25 ay parang isang walang katapusan. Dadalhin niya ako sa tanawin sa burol sa labas ng lungsod kung saan uupo kami sa hood ng kotse niya at pag-uusapan ang aming mga plano. Magtatayo ako ng sarili kong negosyo. Sasabihin niya sa akin na may kinalaman ito sa konstruksyon o pagpapaunlad ng real estate. Isang bagay na magpapayaman sa akin ng sapat para ibigay sa iyo ang lahat ng nararapat sa iyo. Babalik ako para sa iyo, Grace. Pinangako niya sa akin noong gabi bago siya umalis para sa isang proyekto sa Atlanta. Magtatagumpay ako at babalik ako para pakasalan ka. Ngunit ang mga pangako sa edad na 25 ay madaling kumupas kapag nangingibabaw na ang totoong buhay. Nagsulat siya ng mga liham noong una, mahahaba at mapusok na liham na puno ng mga pangarap at plano. Sumagot ako at sinabi ko sa kanya ang tungkol sa trabaho ko sa bangko, tungkol sa kung paano ako naghihintay gaya ng ipinangako ko. Pagkatapos, naging mas maikli at hindi na gaanong madalas ang mga liham. Nang makilala ko si Robert 6 na buwan pagkatapos sa isang okasyon sa simbahan, si Randall ay naging parang isang magandang panaginip na minsan kong naranasan, masyadong maganda para maging totoo. Si Robert ay matatag, maaasahan, 32 na at may magandang trabaho sa kumpanya ng telepono. Hindi niya ipinangako sa akin ang buong mundo, pero ipinangako niya sa akin ang isang bahay, isang pamilya at seguridad. Nang mag-propose siya makalipas ang 5 buwang pakikipag-date, tumango ako.
Inilagay ko ang business card ni Randall sa bulsa ng aking bestida, isang lihim na talisman na hindi ko magawang itapon. Ngayon, 40 taon na ang nakalipas, nakaupo ako sa isang murang kwarto sa hotel na mabaho ang halimuyak ng halumigmig at lipas na sigarilyo, at naisip ko kung ano na ang nangyari sa lalaking parang panaginip na may kulay amber na mga mata. Paminsan-minsan ko siyang sinusundan sa paglipas ng mga taon, gaya ng ginagawa mo sa unang pag-ibig. Sa pamamagitan ng mga mutual na kaibigan, nalaman kong natupad niya ang kanyang mga pangako na nagbukas siya ng kumpanya sa konstruksyon na naging malaking tao siya. Hindi siya kailanman nag-asawa na ikinagulat ng mga tao. Sobrang abala sa pagtatayo ng kanyang imperyo. Sinasabi nila na ambisyoso raw si Galloway. Huli kong narinig, siguro mga 8 taon na ang nakalipas, lumawak na ang kanyang kumpanya lampas sa North Carolina hanggang Atlanta, Georgia at Miami, Florida. Galloway Development nagtatayo ng mga shopping center at office complex. Ang binatang mula sa kumpanya ng konstruksyon ay naging isang taong nakasuot ng mamahaling Amerikana at gumagawa ng mga desisyong nakakaapekto sa daan-daang tao. Anong kailangan ng taong iyon sa isang 65 anyos na byuda na nakatira sa murang hotel na ang dala ay isang maleta ng damit mula sa Target? Sinabi ng makatuwirang bahagi ng isip ko na katawa-tawa iyon, nakakaawa pa nga. Hindi mo tatawagan ang isang tao pagkatapos ng 40 taon dahil nagulo ang buhay mo. Hindi mo hinahanap ang unang pag-ibig mo kapag matanda ka na, desperado at wala kang mapupuntahan. Pero luho lang ang makatuwirang pag-iisip kapag binibilang mo na ang barya sa pitaka mo at sinusubukang alamin kung sapat na ba ito para sa isang gabi pang pananatili. Pagsapit ng ika-4 na umaga, hindi ko na talaga matiis. Sumakit ang likod ko dahil sa matigas na kutsyon. Uubos na ang pera ko at binalaan na ako ng hotel na kakailanganin nila ang kwarto para sa isang booking sa sumunod na araw. Umupo ako sa maliit na mesa ng kwarto, nakatitig sa card, nanginginig ang mga kamay ko na hindi lang dahil sa lamig ng umaga. Ano ang sasabihin ko? Hello Randall, naalala mo ba ako? Wala na akong tirahan ngayon. Pwede mo ba akong tulungan? Malamang hindi na gumagana ang numero sa card o tutunog ito sa isang sekretarya na magalang na magsasabi sa akin na si Ginoong Galloway ay masyadong mahalaga para tumanggap ng tawag mula sa mga babaeng hindi niya kilala na nagsasabing kilala siya noong kanilang kabataan. Pero paano kung hindi? Paano kung sasagot siya? Tumibok ng mabilis ang puso ko habang tinitip ako ang numero. Bawat digit ay pakiramdam ko ay isang hakbang papunta sa bangin. Tumunog ito ng 1 beses, 2 beses. Galloway Development. Si Randall ito. Mas malalim na ngayon ang boses niya, hinubog ng panahon at pananagutan, pero walang kupas ang pagkakakilanlan ko rito. Pagkatapos ng 40 taon, makikilala ko iyon kahit saan. Halos isasabog ko na ang tawag. Halos pindutin ko na ang end call button at maghahanap ng ibang solusyon. Pero may narinig ako sa tono niya, isang init na tila tumago sa telepono at bumalot sa akin na parang kumot na nagpatawid sa akin ng boses. Randall, si Grace ito, Grace Thorne. Well, si Grace Robert na ako ngayon, pero dati akong Thor. Mahaba ang katahimikan na para bang naisip kong baka naputo lang tawag o baka siya na ang nag-end call o baka wala na siyang alam kung sino ako. Tapos, Grace, ang pangalan ko lang ang sinabi niya na parang panalangin o paghanga, na para bang hindi siya makapaniwala. Pasensya na talaga sa ganitong pagtawag, ang dali kong sabi, naguunahan ang mga salita sa pagkadesperado kong magpaliwanag bago pa man siya makapagtabi. Alam kong matagal na at marahil ay hindi ako dapat tumawag, pero hindi ko na alam kung kanino pa ako lalapit. Nasaan ka? Pinutol niya ako, matalim ang boses sa pag-aalala. Nasa Charlotte ako, sa isang hotel na tinatawag na rest stop at alam kong parang baliw itong pakinggan, pero nasunog ang bahay ko noong nakaraang linggo. Naubos ang lahat ng pag-aari ko, ayaw akong payagan ng anak kong manatili sa kanya at wala na akong mapupuntahan. Sumabog ang mga salita ng sunod-sunod, mas mahirap sabihin ang bawat isa kaysa sa nauna.
Ang aminin na tinanggihan ka ng sariling anak ay parang aminin mong nabigo ka sa pinakapundamental na bahagi ng pagiging tao. Ibigay mo sa akin ang eksaktong address, sabi ni Randall, na ang boses ay ganap ng profesional. Pupunta ako para sunduin ka. Hindi mo kailangang gawin iyon. Hindi ko lang alam kung bakit ako tumawag. Siguro kailangan ko lang makarinig ng magiliw na boses. Grace, hindi na nagbigay ng pagkakataon sa pagtutol ang tono niya. Sabihin mo sa akin kung nasaan ka. Papunta na ako sa kotse ko ngayon. Sa telepono, narinig ko ang pagsarado ng pinto at ang pag-andar ng makina. Talaga siyang pupunta. Ang lalaking hindi ko nakausap sa loob ng 40 taon ay iiwan ang anumang mahalagang negosyo na ginagawa niya para iligtas ako mula sa isang murang hotel. Binigay ko sa kanya ang address, halos bulong na lang ang boses ko. Randall, pagtingin ko, hindi na ako ang babaeng naaalala mo. Hindi rin ako, sabi niya, at naririnig ko ang ngiti sa boses niya. Pero 40 taon na akong naghihintay para sa tawag na ito. Pagkatapos naming mag-hang up, ginugol ko ang susunod na oras sa pag-impake ng iilang gamit ko, salit-salit ang panic at hindi pagkapaniniwala. Anong ginagawa ko? Anong ginagawa namin? Baliw ito. Hindi mo pwedeng basta-bastang balikan ang isang relasyon pagkatapos ng 4 na dekada na parang ipinagpapatuloy mo lang ang usapan ninyo kahapon. Pero habang nakatitig ako sa bintana ng hotel, hinihintay ang isang kotse na hindi ko kilala, nasasakyan ang lalaking baka hindi rin ako makilala, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman mula bago ang sunog. Pag-asa. Marahil ay hangal na pag-asa iyon. Marahil magdudulot lang ito ng mas maraming pagkadismaya, mas maraming pagkabigo sa puso, pero pag-asa pa rin ito. At sa edad na 65 na wala nang mawawala, sulit ang pag-asa. Eksaktong 10:45, isang pilak na Mercedes ang huminto sa harap ng hotel. Kumikislap at nagniningning sa harap ng medyo sira-sirang kaligiran ng kalye. Sumilip ako sa bintana habang pumaparada ang kotse. Ang puso ko ay tumitibok sa mga tadyang na parang ibong gustong tumakas sa hawla. May tint ang mga bintana, kaya hindi ko makita sa loob, pero may nagsasabi sa akin sa kaibuturan ng dibdib ko na siya nga iyon. Namatay ang makina at bumukas ang pinto sa gilid ng Draper. Kahit 4 na dekada na ang lumipas, kahit may buhok ng kulay abo at mga kulubot sa gilid ng kanyang mga mata, kahit bitbit niya ang bigat ng mga dekadang hindi ko naranasan kasama siya, agad ko siyang nakilala. Lumabas si Randall Galloway sa kotse na iyon na para bang lumalabas siya mula sa aking mga panaginip. At nang tumingin siya sa bintana kung saan ako nakatayo, naglaho ang mga taon sa pagitan namin, na para bang hindi iyon kailanman umiral. Kinuha ko ang aking maleta at nagmadali akong bumaba ng hagdan ng mabilis na parang natatakot na mawala ang panaginip kung magtatagal pa ako. Nakatayo siya sa tabi ng kotse, hinihintay ako. Taglay pa rin ni Randall ang parehong kampanteng kumpiyansa na mayroon siya noong 26, pero ngayon ay mas pinino na ito, hinasa ng tagumpay at pagiging hinog. Nakasuot siya ng maong na kulay dugo at navy blue na sweater na marahil ay mas mahal pa kaysa sa dati kong ginagastos para sa isang buwang pamilihan. Pero ang mga mata niya, ang mga kulay amber na mata na nagpapanaginip sa akin sa loob ng mga dekada ay pareho pa rin. Gusto kong magtago, gusto kong bumalik sa silid at magkunwaring hindi ito nangyayari. Ang pangit ng itsura ko. Hindi na napuputol ang buhok ko ng ilang buwan. Nakakurubot ang murang damit ko at pakiramdam ko'y maliit at walang kwenta ako kumpara sa eleganteng lalaking naghihintay sa akin. Pero nakangiti na siya sa akin, isang ngiti na nagpaluksong-luksong sa puso ko na para bang 25 anyos pa ako. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya, biglang hindi makahinga. "Hello, Grace," malambing niyang sabi. Uplo, nakikita ko ang mga pagbabagong hatid ng panahon. Ang dati niyang itim na buhok ay ngayoy kulay asin at paminta, maikli at propesyonal ang gupit. May mga kulubot sa gilid ng kanyang mga mata at humuhubog sa kanyang labi. Mas malapad ang kanyang balikat, mas matatag, na para bang binigyan siya ng bigat ng tagumpay pati na ng lahat ng iba pa.
Ngunit nang ngumiti siya sa akin, nakita ko ang binatang dati dinadala ako sa tanawin at ikinukwento ang kanyang mga pangarap. "Kamusta?" ang tanging nasabi ko, halos pabulong lang ang boses ko. Pinagmasdan niya ang mukha ko ng matagal, ang mga kulay amber niyang mata ay sinisipsip ang bawat detalye. Gusto kong humingi ng paumanhin sa itsura ko, sa kung gaano ako kababa, sa pagtawag ko sa kanya matapos ang napakaraming taon na wala akong maiaalok kundi problema. Sa halip, sinabi niya ang 3 salitang nagbago sa lahat ng bagay. "Maganda ka." Nagsimulang akong umiyak. Doon mismo sa bangketa sa harap ng murang hotel na iyon na nakatayo si Randall Galloway sa tabi ko. Lubos akong gumuho, 40 taong pinigilang luha, 4 na araw ng kawalan ng katiyakan at paghihirap ng loob. Isang buong buhay na sinabihan akong hindi ako sapat. Lahat ng iyon ay lumabas sa pangit at humahagulgol na pag-iyak na hindi ko mapigilan. Wala na siyang ibang sinabi. Hindi niya sinubukang patahimikin ako o sabihing magiging maayos din ang lahat. Kinuha niya lang ang maleta ko gamit ang isang kamay at binalot niya ang kabilang braso sa akin habang ako'y sumandal sa kanyang dibdib. Ang amoy niya ay mamahaling pabango at malinis na labahin ng tagumpay at katatagan ng lahat ng aking nawala at lahat ng hindi ko kailanman nagkaroon. Malambot ang sweater niya sa aking pisngi at matatag ang kanyang mga braso sa aking nanginginig na balikat. "Pasensya na," nauutol kong sabi sa kanyang dibdib. "Pasensya na, Randall. Hindi ko sana dapat tinawagan ka. Hindi ko sana dapat ikaw ay naidamay sa kalat na ito." "Shh!" bulong niya habang hinahaplos ang likod ko. "Dapat kanina ka pa tumawag ng maraming taon na ang nakalipas." Nang tuluyang humupa ang mga luha, umatras ako para tingnan siya, nahiya sa basang bahagi na naiwan ko sa mamahaling sweater niya, mukha akong sakuna. Ipinatong niya ang kamay at pinunasan ang luha sa pisngi ko, banayad ang haplos na parang bulong. Mukha kang taong dumaan sa impyerno at nakaligtas. Hindi iyon kapahamakan, Grace. Iyon ay lakas. Tumatawa ako, pero nanginig at mapait ang tunog. Lakas? 65 na ako. Nakatira ako sa murang hotel dahil ayaw ako ng sariling anak ko. Hindi iyon lakas. Nakakaawa iyon. Naging matigas ang panga niya at sa isang sandali, nakita ko ang kislap ng galit na sinisikap niyang itago. "Ang anak mo ay hangal. Hindi mo siya kilala. Hindi ko siya kailangan kilalanin. Kilala kita." Tumigil siya, nakapatong pa rin ng magaan ang mga kamay niya sa balikat ko. "O hindi bababasa, kilala kita noon. At ang mabait na si Grace na kilala ko ay hindi kailanman tatanggi sa isang nangangailangan, lalo na ang pamilya." Ang paraan ng pagbigkas niya sa apelyido ko na para bang isang bagay na mahalaga na iningatan niya sa loob ng lahat ng taong iyon ay nagdulot ng kirot sa dibdib ko sa paghahangad sa babaeng dati akong siya. "Matagal na yon," sabi ko. "Hindi na ako ang babaeng yon. Marahil nga pumayag siya. Pero gusto kong makilala ang babaeng kinauwi niya." Inilagay niya ang maleta ko sa likod ng marangyang kotse niya na para itong kayamanan, hindi isang murang bag na naglalaman ng lahat ng natira sa akin sa mundo. Nang buksan niya ang pinto ng pasahero para sa akin, sandaling natulala ako sa hindi kapanipaniwala ng sitwasyon. Noong umaga ng sunog, meron akong bahay, mga alaala, isang buhay na itinayo sa loob ng mga dekada. Ngayon, papasok na ako sa kotse ng lalaking hindi ko nakita sa loob ng 40 taon nang walang ideya kung ano ang susunod. "Saan tayo pupunta?" tanong ko nang sinimulan niya ang makina. "Uuwi," simpleng sabi niya. Halos 1 oras ang biyahe, dumaraan sa mga unti-unting nagiging marangyang kapitbahayan hanggang sa marating namin ang isang lugar na hindi ko pa nakita noon. Mga burol na may gilid na pinamumutian ng mga ari-arian na nakatago sa likod ng mga pader na bato at bakal na tarangkahan. Mga puno na mukhang propesyonal na inilagay, mga mailbox na marahil ay mas mahal pa kaysa sa karamihan ng mga kotse ng tao. Pumasok si Randall sa isang mahabang daanan na may maliit na plaque na tanso na may nakasulat na Galloway. Lumiko ang daanan sa gitna ng mga matatandang puno at maayos na mga hardin bago ito bumukas sa isang bilog na pasukan sa harap ng isang bahay na ikinabighani ko. Hindi ito makintab o magarbong ipinagmamalandi. Elegante ito sa paraang elegante ang tunay na pera.
Tiwala sa sarili, itinayo para tumagal. Bato at kahoy na may matataas na bintana na sumasalamin sa liwanag ng hapon at isang beranda na nagaanyaya sa iyong umupo at manatili sandali. Randall, bulong ko, habang tinitingnan ko ang monumentong ito ng lahat ng kanyang nakamit. Ito ay kamangha-mangha. Ipinarking niya ang kotse pero hindi agad bumaba. Sa halip, umupo siya roon at tinitigan ang bahay na parabang nakikita niya ito sa pamamagitan ng aking mga mata. Masyado itong malaki, sabi niya ng mahinahon. Ganoon na ito noon pa man. Pinatayo ko ito sa isip na mapupuno ko rin balang araw, pero nag-angat siya ng balikat. Isang kilos na sobrang pamilyar, kaya nanakit ang dibdib ko. May mga pangarap na hindi talaga natutupad ayon sa plano mo. Hindi ka ba nag-asawa? Nalusot ang tanong bago ko pa mapigilan. Lumiko siya para tingnan ako, hindi mabasa ang mukha niya. Ilang beses na akong lumapit, pero laging may kulang. Tumigil siya saglit, saka simpleng sinabi, "Ikaw." Nakatitig ang salitang iyon sa pagitan namin sa tahimik na kotse, puno ng 40 taong, ano kaya kung, at sana noon. Gusto kong itanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Gusto kong maunawaan kung paano ako nawala sa isang buhay na hindi ko naman kailanman bahagi. Pero bago ko pa man makita ang mga salita, palabas na siya ng kotse, paikot sa harap para buksan ang pinto ko. Mas nakamamangha pa ang loob ng bahay. Mga sahig na yari sa matigas na kahoy na kumikislap na parang pulot, mataas na kisame, mga muebles na parabang nasa mga magasin tungkol sa arkitektura pero hindi malamig o parang nasa museo. May mga libro sa bawat sulok, mga komportableng upuan para sa pagbabasa na nakalagay malapit sa mga bintana at mga litrato na nakakalat sa mga maliit na mesa. Pakiramdam ko ay isang tunay na tahanan ito na may totoong naninirahan, hindi lang isang ipinagmamalaking patunay ng tagumpay. "Nagugutom ka ba?" tanong ni Randall, habang iniakay niya ako sa kusinang mas malaki pa kaysa sa dati kong sala. Magluluto na sana ako ng tanghalian nang tinawagan mo ako. Napagtanto kong nagugutom na ako. Ang almusal sa hotel ay puro lumang toast at mahinang kape lang at kumikirot ang tiyan ko sa gutom at kaba. Ayokong maging abala, simula ko, pero pinutol niya ako sa isang tingin. "Grace, tumigil ka. Hindi ka problema. Ikaw ang..." Tumigil siya, naghahanap ng sasabihin. Ikaw ang sagot sa tanong na tinatanong ko sa loob ng 40 taon, habang nagluluto siya. At marunong nga siyang magluto, gumagalaw sa malaking kusina nang may ginhawa ng isang natutong alagaan ang sarili. Pinagmasdan ko ang mga larawang nakakalat sa buong silid. Si Randall sa mga seremonya ng pagputol ng laso, nakikipagkamay sa mga mahahalagang tao. Si Randall kasama ang iba't ibang babae sa mga charity gala at hapunan pang negosyo, palaging nakangiti pero hindi kailanman mukhang lubos na masaya. "Ikwento mo sa akin ang buhay mo," sabi niya, habang inilalapag sa harap ko ang isang plato ng perpektong inihaw na manok at inihurong gulay. "Ikwento mo sa akin si Robert, ang anak mong lalaki, ang lahat ng hindi ko nasaksihan." At ginawa ko nga. Habang kumakain kami ng tanghalian na naging parang langit sa sarap matapos ang ilang araw ng kakilakilabot na pagkain sa hotel. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa aking kasal kay Robert, na matatag at komportable, na nagbigay sa akin ng seguridad at kasama kahit hindi naman sigla. Tungkol kay David, ang sanggol na labis kong hinangad at sobra kong minahal, na lumaking parang estranghero na mas inuuna ang kaginhawahan ng kanyang nobya kaysa sa pangangailangan ng kanyang ina. Sinabi ko sa kanya ang mga taon ng pagiging mabuting asawa, mabuting ina, mabuting byuda, tungkol sa apoy na kumain sa lahat ng pag-aari ko, at ang anak na kinuha ang lahat ng natira sa akin. Nakinig si Randall ng walang patid, hindi inalis ang kanyang kulay amber na mga mata sa mukha ko, nang matapos ako na nahimik siya ng matagal. "Pasensya na," ang wakas niyang sinabi. "Pasensya na ako sa nangyari kay Robert, sa bahay mo, sa anak mo, pero hindi ako nagsisisi na tinawagan mo ako." "Bakit?" Mas mahina kaysa sa inaasahan ko ang tanong. Inabot niya ang kamay ko sa ibabaw ng mesa at hinawakan ito.
Matibay pa rin, malambing pa rin, kaya pa rin palakasin ang tibok ng puso ko kahit lumipas na ang maraming taon. Dahil hindi ako tumigil sa pagmamahal sa iyo, ang mahinahon niyang sabi. Dahil bawat kasunduan na ginawa ko, bawat tagumpay na nakamit ko, bawat dolyar na kinita ko, lahat iyon ay para maging karapat-dapat ako sa iyo nang sa wakas ay bumalik ka sa akin. Randall, alam kong parang baliw itong pakinggan. Alam kong 40 taon ay napakahabang panahon at magkaiba na tayo ngayon, pero nang marinig ko ang boses mo sa telepono ngayon, para bang ang nawawalang piraso sa buhay ko ay sa wakas na puno. Tiningnan ko ang magkahawak naming mga kamay, ang sa kanya ay kayumanggi at maayos ang pangangalaga, ang sa akin ay halata ang pagod sa trabaho at sumasalamin sa bawat araw ng aking 40 taon. Hindi na ako ang babaeng naaalala mo, mas mabuti ka, hindi siya sumang-ayon, totoo ka. Nabuhay ka, umibig, nasaktan at nakaligtas. Maganda ang dalagang 25 anyos noon, pero potensyal pa lamang siya. Ikaw ang babaeng iyon na nabuo mula sa potensyal na iyon. Ang mga salitang iyon ay bumalot sa puso ko na parang mainit na kumot, nagpapagaling sa mga sugat na hindi ko man lang alam na bitbit ko pa pala. Sa unang pagkakataon na hindi ko na matandaan, naramdaman kong ako ang nakikita, hindi bilang ina ng iba, o asawa ng iba, o pasanin ng iba, kundi bilang ako mismo. Ano ang nangyayari ngayon, tanong ko. Ngumiti si Randall. Yun pa rin ang nakabibighaning ngiti na siyang nagpabagsak sa akin sa kanya noong bata pa ang mundo. Ngayon, sabay nating hahanapin kung ano ang magiging itsura ng natitirang bahagi ng ating buhay kung tatanggapin mo ako. Habang nakaupo ako sa kanyang magandang kusina na puno ng masasarap na pagkain at mga posibilidad, napagtanto ko na minsan ang apoy na sumisira sa iyong lumang buhay ay naglalaan lamang ng puwang para sa buhay na palagi mong dapat na nagkaroon. Ang pakikipamuhay kay Randall ay parang pagtuklas sa isang bersyon ng aking sarili na akala ko'y nakalimutan ng umiiral. Kakaiba ang unang linggo, parang nag-iingat kami sa isa't isa na parang magalang na estranghero na magkasama sa isang lugar. Binigay niya sa akin ang buong guest suite ng bahay niya. Isang silid na mas malaki kaysa sa dati kong sala, isang pribadong banyo na may bathtub na kasya ang 2 tao, at isang maliit na sitting area na tanaw ang kanyang mga hardin. Parang nasa marangyang hotel ako, natatakot humawak ng kahit ano o mag-iwan ng masyadong ebidensya ng aking pag-iral. Pero matiisin si Randall, gaya ng natututuhan ng mga matagumpay na lalaki. At unti-unti, nagsimulang akong mag-relax. May kasambahay siya, si Maria, na pumupunta 3 araw sa isang linggo, pero sa ibang mga araw, ako na ang nagluluto para sa kanya. Nagsimula ito sa maliliit na bagay, paggawa ng kape sa umaga, paghahanda ng simpleng tanghalian, pero pinahahalagahan ni Randall ang lahat ng may kasiglahan ng isang taong dekada nang kumakain ng pagkain sa buffet at kainan. Ang sarap nito, sabi niya isang gabi, habang nilalasap ang manok at dumplings na ginawa ko gamit ang resipe ng lola ko. Matagal na akong hindi nakakain ng ganitong lutong bahay. Hindi naman ito espesyal, pagtutol ko. Pero sa loob-loob ko, nagniningning ako. Kailan nga ba huling tunay na na-appreciate ng sino man ang luto ko? Dati, nagrereklamo si David na paulit-ulit ko lang daw yung 5 putahe. Minsan sinabi ni Victoria na subukan ko raw yung mas makabagong lasa para sa hapunan namin. Tumango-tango si Randall. Perpekto ito. Perpekto ka. Dapat sana ay ikinabahala ako ng salitang perpekto. 65 na ako, may kulubot na buhok sa ugat at ang mga kulubot sa mukha ko ay naging permanente na. Ang mga kamay ko ay may batik ng katandaan at ang katawan ko ay malambot sa mga bahaging dati matatag. Hindi ako perpekto. Ngunit nang titigan ako ni Randall, nakita ko ang sarili ko sa kanyang mga mata bilang isang magandang tao, karapat-dapat sa pag-ibig, atensyon, at banayad na pag-aalaga. Naging natural sa amin ang aming mga nakagawiang gawain, parang paghinga lamang. Sabay kaming nag-aalmusal sa likod na beranda kung saan binabasa ni Randall ang mga ulat pang negosyo at pinapanood ko ang mga ibon sa kanyang magagarbong pakain.
Naglalakad kami tuwing hapon sa paligid ng ari-arian kung saan ipinakita niya sa akin ang mga hardin na siya mismo ang nagtanim at ang greenhouse kung saan siya nagtatanim ng mga orkidya bilang libangan. Ang mga gabi ay para sa pag-uusap. May 40 taon kaming dapat punan at ginawa namin ito ng dahan-dahan, maingat na parang mga arkeologo na sumusuri sa mahahalagang artepakto. Sinabi ko sa kanya kung gaano kahirap ang mawalan kay Robert tungkol sa kawalan ng tao sa bahay sa mga sumunod na buwan, tungkol sa kung paano ko kailangang pilitin ang sarili na bumangon tuwing umaga, tungkol sa kalungkutan ng pagiging byuda, ang paraan ng pagtrato ng mga tao sa iyo na parang kalahating tao ka na lang kapag wala na ang asawa mo. Ikwento niya sa akin ang tungkol sa negosyo niya, kung paano ito lumago mula sa isang maliit na kumpanya ng konstruksyon tungo sa isang imperyo ng pag-unlad na may mga proyekto sa 3 estado. Tungkol sa mga babaeng naging kasintahan niya sa paglipas ng mga taon, mga matatalino at matagumpay na babae na mukhang perpekto sa tabi niya sa mga pagtitipon para sa kawanggawa, pero hindi kailanman siya pinaramdam nitong kompleto. May isang babae, sabi niya isang gabi habang nakaupo kami malapit sa kanyang fireplace at ang ulan ay tumatambol sa mga bintana. Si Elena, isang arkitekto siya, napakatalino, maganda, lahat ng tao sabihing bagay kami sa isa't isa. May naramdaman akong matinding selos na ikinagulat ko. Anong nangyari? Nag-propose ako, sabi niya ng mahinahon. Noong bisperas ng Pasko, 5 taon na ang nakalipas, malaking pagdiriwang, restaurant na tanaw ang buong lungsod, mamahaling singsing, lahat ng sinabi niyang gusto niya at pumayag siya. Pinlano namin ang kasal para sa susunod na tag-init. Pero habang papalapit ang petsa, palagi kong nararamdaman na may mali, hindi sa kanya. Siya ang lahat ng maaaring hinahangad ng sino man sa isang asawa, kundi sa akin. Tumigil siya, nakatitig sa apoy. Noong gabi bago ang kasal, pinawalang bisa ko ito. Randall, hindi. Ano ang sinabi mo sa kanya? Ang totoo. Tinitigan niya ako, seryoso ang mga mata. Namahal ko pa rin ang babaeng nakilala ko, 40 taon na ang nakalipas, at hindi makatarungang pakasalan siya habang ang puso ko ay pag-aari ng iba. Tila suntok sa akin ang mga salitang iyon. Ipinagpaliban mo ang kasal mo para sa akin, para sa alaala ko, para sa posibilidad na balang araw, sa paraang hindi ko alam, baka kailanganin kita at nandito ka nang naghihintay. Tiningnan ko ang matagumpay at guwapong lalaking ito na pwedeng kumuha ng kahit sino at sinubukang intindihin ang sinasabi niya. Baliw ito, sabi ko. Oo, yumuko siya, hinawakan ang mga kamay ko. Mas baliw pa na iningatan mo ang business card ko sa pitaka mo ng 40 taon. Tama siya. Oo, pareho kaming baliw. Pareho kaming nabubuhay kasama ang mga multo ng mga posibleng nangyari. Pero sa paano man, laban sa lahat ng posibilidad, ang aming natatanging uri ng kabaliwan ay nagdala sa amin muli sa isa't isa. 3 linggo matapos akong dumating, tumawag si David. Nasa kusina ako ni Randall, naghahanda ng hapunan at humihimig sa sarili. Sa totoo lang, humihingi ako, isang bagay na matagal ko nang hindi nagawa sa loob ng maraming taon nang tumunog ang telepono ko. Ang pangalan ni David sa screen ay nagpakiwas sa tiyan ko dahil sa pamilyar na pagkabalisa. Hello, mahal, sabi ko, sinisikap panatilihing neutral ang boses ko. Ma, kakaiba ang tono niya, maingat na kinokontrol. Sinubukan kitang tawagan, palagi kang napupunta sa voicemail. Totoo iyon, sinusala ko ang mga tawag ko. Hindi pa ako handang harapin ang anumang guilt o obligasyong baka pilitin sa akin ni David. Abala ako. Abala sa paggawa ng narinig kong nag-check out ka sa hotel, ilang linggo na ang nakalipas. Saan ka nakatira? Tiningnan ko ang magandang kusina ni Randall, ang sariwang bulaklak na dinala niya kaninang umaga, pati ang mamahaling baso ng alak sa counter. Nakatira ako sa isang kaibigan. Anong kaibigan? Nanay, wala ka bang kaibigang may pera? Nainsulto ako sa hinala niya, bahagya dahil matagal na itong totoo mula nang mamatay si Robert. Pinabayaan kong kumupas ang karamihan sa mga pagkakaibigan ko. Masyado akong pagod at mayabang para panatilihin ang mga relasyon kung wala akong maibibigay kapalit. Magugulat ka ba? Sabi ko ng malamig.
May humupa at halos marinig ko na pinoproseso niya ang impormasyong ito. Ma, sa tingin ko kailangan nating mag-usap. Pinag-uusapan namin ni Victoria ang sitwasyon at sa tingin namin baka nagmadali kami. Baka pwede kang manatili sa guest room namin pansamantala hanggang makabangon ka ulit. Ang alok na sana ay napakahalaga sa akin, 1 buwan ang nakalipas, ay ngayon ay tila hungkag, nakasasakit pa nga. Anong nagpabago ng isip mo? Isa pang humupa. Napagtanto namin na baka masyado kaming nakatuon sa sarili naming pangangailangan. Dapat magkakasama ang pamilya. Naunawaan ko na ang ibig niyang sabihin marahil ay narinig niya sa tsismis sa kapitbahayan na hindi na naninirahan ang kanyang ina sa isang murang hotel. May nakapansin raw na kasama niya ang isang magandang lalaki na nakaayos at may magarang sasakyan. Naging mausisa si David at ang pagiging mausisa niya ang nagpabukas palad sa kanya. Mabuti ka talaga, sabi ko, pero masaya na ako kung nasaan ako. Ma, hindi ka pwedeng basta-basta lumipat sa bahay ng hindi mo kakilala. Hindi ito ligtas. Ano ba ang alam mo tungkol sa taong ito? Alam kong hindi niya ako itinuring na pabigat, ang sabi ko ng mahinahon. Alam kong pinahahalagahan niya ang aking kumpanya at nagugustuhan ang pagluluto ko. At sinasabi niya sa akin araw-araw na maganda ako. Hindi katulad ng unang kasal ko ang kasal na ito. Nang ikinasal ako kay Robert, 40 taon na ang nakalipas, tungkol lahat iyon sa inaasahan ng iba. Puting bestida, seremonya sa simbahan, reception sa community center na may DJ at cash bar. Inimbitahan namin ang lahat ng kakilala namin at ilang taong hindi naman talaga namin gusto dahil iyon ang dapat gawin. Ginawa namin ang ritual para sa komunidad, hindi para sa amin. Sa pagkakataong ito, ginawa namin ni Randall ang eksaktong gusto namin. Ginanap ang seremonya sa bakuran niya sa isang malamig na umaga ng Nobyembre, 5 buwan matapos ang tawag na iyon sa hotel. Ang pastor ay matagal ng kaibigan ni Randall at ang tanging mga saksi ay sina Maria, ang kasambahay, at si Marcus, ang katuwang sa negosyo at matalik na kaibigan ni Randall sa loob ng 25 taon. Nagsuot ako ng simpleng asul na damit na ayon kay Randall ay bagay sa kulay ng mga mata ko at siya ay nakasuot ng kulay abo na Amerikana na nagpatingkad sa kanyang karilagan at kaguwapuhan. Walang paligoy-ligoy, walang fanfare, walang stress na magpabilib sa iba. 2 tao lang na muling nagkitang muli pagkatapos ng 4 na dekada na nangakong gugugulin ng magkasama ang anumang oras na natitira sa kanila. Dumalo si David sa kasal. Nag-alangan ako kung iimbitahan ko pa siya, pero kumbinsido ako ni Randall na subukan ko pa ng 1 beses. Anak mo siya, ang simpleng sabi niya. Pagsisiyan mo kung hindi mo bibigyan ng pagkakataon na itama ang mga nagawa niya. Kaya tinawagan ko siya 2 linggo bago ang seremonya. Magpapakasal kami ni Randall, ang sabi ko ng direkta. Nobyembre 15, 2:00. Malaya kang dumalo pero hindi inimbita si Victoria. Dumating siyang mag-isa, mukhang hindi komportable sa suit na siguro mas mahal pa kaysa sa buwan ng budget ko sa grocery. Magalang niyang kinamayan si Randall. Nakipag-usap siya ng magalang at nakapagpakita pa ng kakaibang ngiti nang ideklara kami ng pastor na mag-asawa na. Ngunit nakita ko ang pagkukwenta sa kanyang mga mata. Ang paraan ng pagsilip niya sa bahay ni Randall, sa kotse nito, sa mga halatang palatandaan ng kayamanan. Kaninang umaga, nagising ako sa mga bisig ni Randall, sa mga bisig ng aking asawa, sa silid na naging amin, sa bahay na naging aming tahanan. Sumisilay ang sinag ng araw sa mga bintana na nakaharap sa mga hardin na inaalagaan naming magkasama at naamoy ko ang kape na ginagawa ni Randall tuwing umaga bago pa man ako magising. Sa edad kong 66, mas masaya ako kaysa dati. Hindi dahil sa pera ni Randall, sa magandang bahay niya o sa tagumpay niya, kundi dahil may nakakakita sa akin, tunay na nakakakita sa akin, at pinipiling mahalin ang nakikita niya. Kinuha ng apoy ang dati kong buhay, sinunog nito at ginawang abo. Pero minsan, naiisip ko, habang pinagmamasdan ko si Randall na nagbabasa ng kanyang pahayagan sa umaga sa kabila ng mesa ng almusal, ang pagkawasak ay isa ring salita para sa muling pag-usbong.
Minsan kailangan mong mawala ang lahat ng inakala mong gusto mong matuklasan, lahat ng tunay mong kailangan. At minsan, kung napakaswerte mo, nabibigyan ng pangalawang pagkakataon ang unang pag-ibig para maging pag-ibig na magpakailanman. Ang business card na iningatan ko ng 40 taon ay naka-frame na ngayon, nakapatong sa mesa ni Randall sa kanyang opisina sa bahay. Isang paalala na ang ilang pangako ay sulit panindigan kahit paaabutin ng 4 na dekada para matupad. Nagustuhan mo ba ang kwento? At mula sa ang lungsod ka nakikinig? Magkita tayo sa comments. Kung nagustuhan mo ang kwento, maaari mo akong suportahan sa pamamagitan ng pagpapadala ng super thanks para magpatuloy akong maghatid ng mas maraming kwento na katulad nito. Maraming salamat sa iyong matamis na suporta. Inaasahan ko ang iyong mga komento tungkol sa kwento. Sa screen, makikita mo ang 2 bagong kwento ng buhay na lubos kong inirerekomenda. Marami pang iba sa aking channel. Huwag kalimutang mag-subscribe. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento ng buhay ng may pagmamahal at paggalang. Nagustuhan mo ba ang kwento? At mula sa ang lungsod ka nakikinig? Magkita-kita tayo sa comments. Kung nagustuhan mo ang kwento, maaari mo akong suportahan sa pamamagitan ng pagpapadala ng super thanks para makapaghatid pa ako ng mas maraming kwentong katulad nito. Maraming salamat sa inyong matamis na suporta. Inaasahan ko ang inyong mga komento tungkol sa kwento. Sa screen, makikita ninyo ang 2 bagong kwento ng buhay na lubos kong inirerekomenda. Marami pang iba sa aking channel. Huwag kalimutang mag-subscribe. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento ng buhay, may pagmamahal at paggalang.